nagre-release. Oho. Pero yung talagang lumalabas sa Bustos Dam na makakaapekto magmula Baliwag hanggang Hagunoy ay 512 cubic meters per second. So malaking contributory din po itong malaki sa tubig na nagmumula sa Nueva Ecija at Pampanga. Kaya po ganito kagrabe ang tubig sa Hagunoy at Kalumpit. Ito po kasi yung catch basin ng Pampanga River eh. Oh, at wala pa rin abiso sa inyo kung hanggang kailan itong pagpapakawala ng tubig doon sa mga dam po? Ma'am, yung kasing Angat Dam, ang kanyang spilling level is 210 during flood season. Sa kasalukuyan po, 213.84 ang level ng tubig nila, meters. Kaya kailangan din po silang mag-release in anticipation pa rin doon sa pagdating ni Kiel. Kiel, alright. Well, Ms. Mukal, kasi marami rin po kasing tumatawag po sa amin or nagte-text din po doon sa mga taga Hagonoy at Kalumpit na hindi nga po naabot nung iba pang rescue teams na ngayon. So, sa mga nangangailangan po ng tulong, saan po sila pwede makipag-ugnayan? Doon po sa mga nangangailangan ng tulong, maaari po kayong tumawag sa 791-0566. Ito po ang aming emergency hotline. Alright. Ang aming pong PDRRMC sa pangunguna ni Gov. Willie Alvarado ay talaga naman pong mga wala ng tulog. Lahat po ng mga rescue vehicles and equipment ay nakadeploy na at nakipag-coordinate na rin po tayo sa iba't ibang mga rescue teams at mga agencies, government, NGOs. Lahat po ay ginagawa para mas makapagbigay ng serbisyong pangkalamidad. Doon po sa mga kababayan natin na mga kalalawigan namin, nakikiusap po kami na yung mga nasa bahay nila, ay wag na po kayong lumabas. At yung mga rescue teams naman po natin ay ginagawang kanilang magagawa para mapuntahan po yung mga bahay na talagang kinakailangang i-rescue yung ating mga kababayan. Alright, 7910566. Maraming salamat po, Bulacan PDR-RMC Officer Liz Mungcal. Thank you. Pero ang problema rito, puro tayo tanggap ng reklamo o ng sumbong o paghingi ng tulong. Tali ang kamay natin lahat eh. Pati itong ating sa media, no, like yung Kapuso Foundation, hindi rin ho pinapahintulutang makapasok eh. Kasi nga kung siyempre kung may danger pa, kung mataas pa yung tubig. So, kung hindi mapuntahan ng lupa, kailangan natin ang itaas. So, nasa na yung mga nasa itaas? Yun ang tanong ng ating mga kababayan. So, ilang araw na po silang nasa bubungan at gutom po ngayon ang problema nilang lahat. Samantala, dumalang naman ang pagdating ng mga nahuling isda mula sa ating mga karagatan. 3 araw matapos manalasa si Bagyong Pedring. Yan ay dahil po hindi nangas pumalaot ang mga mangingisda. Sa lakas po ng hangin at alon noong mga nakarang araw sa Navotas Fishport, nagsisimula muli magkaroon ng delivery ng mga lamang dagat. Ang karaniwang nasa Fishport sa ngayon, hipon, sugpo, talangka at bangus na galing naman daw sa mga umapaw ng fish pen. Sa dami nga ng supply ng mga ito, naging mura ang bentahan. Ang hipon, nasa 80 pesos kada kilo na lang mula sa dating 140 pesos. Ang sugpo naman, dating 300 pesos kada kilo, 260 na lang. Ang halaga niyan, ang talangka, dati na 90 hanggang 130 pesos kada kilo, 60 to 100 pesos na lang. Presyo yan na hindi tao, talangka. Habang ang bangus, hindi, dami kasi humingin tulong eh. Ang bangus naman hindi gumalo ang presyo sa 80 to 85 pesos kada kilo. Ayan. Ngayon lang ako nakaka-experience ng pagbaba ng presyo. Parang gano'n. Halika, magsigang tayo ng mukhang sungko. sinigang Oo, ng yung ano sungko. na. Di ba normal yun? Dumami supply. Oo. Yung Saka marami nga nasirang mga isdaan. Siyempre, bebenta na lang nila ng Aapaw yun. mura kaysa mabulok. Madali mabulok yan eh. Totoo. Benta na lang nila. Konting balik ng puhunan. So, isda muna. Next time na yung gulay, isda na muna. Mahal gulay ang Mataas pa pinamay. eh. Gulay. Mataas pa eh. Nasalan tayo sa Baguio. Mahal gulay. Kaya ano muna tayo. Puro So yung sinigang natin walang sitaw. Walang sitaw. Ano lang, pang-asim lang. Puro sugpo na lang. Puro sugpo. Samantala, ito po tuloy na bukas ang pagpapatupad ng 12% value-added tax sa toll sa mga expressway. Mismo ang Korte Suprema na nagsabing pa rin ng ipataw ang VAT sa toll. Yan ay kahit pa may nakabibing motion for reconsideration sa desisyon ng Korte Suprema noong Hulyo na nag-aalis sa temporary restraining order laban sa paniningil ng buwis sa toll. Tanging si Pangulong Noynoy Aquino na lang daw ang makakapigil sa pagpapataw nito.
Sa kabilangan ng apela ng grupong piston ay pagpaliban muna ang VAT sa toll, tuloy na raw ito ayon mismo sa palasyo at sa BIR. Sa katunayan, ipapaskil na raw ngayong araw sa mga toll gate ng mga expressway ang mga bagong toll matrix. Kaya ang biyaheng Alabang, Calamba sa SLEX para sa Class 1 vehicles mula 86 magiging 96 pesos na, habang sa NLEX naman mula Mindanao Avenue hanggang Santa Ines, Pampanga, ang dating 195 pesos na singil sa mga kotse magiging 218 pesos na. Totoo nga ako eh. Di ba double taxation tayong motorist? Bukod dun sa VAT kasi yung original, Yung may tax na yun. Oo. O since magtataas din sila, baka pwede nilang gandahan naman yung yung matrix. Sana yung mas malaking, kitang-kita malayo pala. Kasi ngayon, pag malapit ka na, tsaka ka makakita ng presyo, so tsaka ka lang maglalabas ng pera sa wallet, di ba inconvenient din yun sa mga Para tao. at least malayo pala naghanap ka na ng coins dun sa lalagyan mong gano'n exactly. kasi ang laking dadagdag eh. Actually, maganda yung mga daan NLEX tsaka SLEX. Ang problema, hindi man nadagdagan yung sweldo ng Mga tao na. di ba? Yung power of the purse na tinatawag, wala eh. So, kukuha ka sa ibang dati mong ginagastusan. So, ito yung magagamit ng talino mo sa tamang pagbabudget. Babawasan mo yung luho Para para unahin mo ang luho ng gobyerno, ang buwis. na hindi mo pwede pag sa walang Ba't hindi mo galawin na kasi itong sin taxes eh? Napakababa sa Asia po ng sigarilyo at alak eh. Baka pwede nga galawin nyo para kung magdesisyon na ngayong araw, magising ang Pangulo. Oo nga pala, teka muna, lahat ng nasa NLEX ngayon, apektado ng bagyo, tigil muna yan. Ito muna, yung sigarilyo at alak. Baka naman Pero mas matagal. mas maganda-ganda Siguro baka ang mas matagal dating. yun ma-implement kasi ito parang nakaabang na lang siyang gano'n. Waiting na lang Papataw na siya lang, hindi. Papataw na lang. Pero paano ang tagal na panahon na talagang hindi siya magalaw na siya yung yung sa syntax. taxes. Yes. Oo. Halos lahat Kasi sa kaya- gagamit ng NLEX nasa state of calamity. Tapos So, ito, dadagdagan mo wrong pa to. timing siya. Kalamidad din naman yan. Samantala, Pero wala, parang may right timing ba? Parang kumbaga, Sabi kahit ni anytime Commissioner nila Kim, ipapataw yun. nagtataka ako, sabi niya, hindi raw dapat ito makita sa dagdag na presyo ng mga bilihin. Kahit yun sa press con. Huwag niyo sabihan yung mga may-ari dahil talaga ipapasa nila sa publiko yun. Oo, lang nila babawiin eh. Oo. Lang may absorb lang nila. Parang kung ano pa yung may masamang epekto, like sigarilyo. Pag naninigarilyo ka, may masamang epekto. Yun ang may alak, mababawiin. oo. Yung sa toll, kailangan ka dumaan lagi sa expressway. Lahat apektado. Yun daw nagsasabi na, yung mga produktong galing norte, otomatiko may 12 pesos daw na dagdag sa presyo. Kalokohan daw yun, sabi ni Commissioner Kim. Ay, wala naman. Ang problema, talaga ipapataw yun. Imposibleng hindi ipapasa yun ng mga Negosyante. Siyempre. Kasi kung nagtaas yung toll fee mo, babawas. Tapos sasabay pa ng gasolina. Gasolina ka Oo, pa. Kaya nilang magpagaan sa sarili nila. At sa ibang balita naman hanggang ngayong araw na lamang maaaring magdesisyon ang mga matatanggal na empleyado ng Philippine Airlines kung gugustuhin nilang lumipat sa kinontratang service provider ng PAD. Kahapon hindi pa rin natitinag ang grupo ng Palea sa kanilang kilos protesta. Ayon kay Palea Secretary General Bong Palad, simple lamang daw ang solusyon sa kanilang hinaing. Ibalik sila sa trabaho at ipaubaya sa korte ang usapin ng outsourcing sa kumpanya. Ang palasyo ng Malacanang dumistansya na sa issue at pinauubaya na lamang sa DOLE ang pagresolba nito. At sa gitna ng gusot sa flag carrier, lubos sa apektado ang mga pasaherong naiipit sa aberya sa kanilang mga biyahe. Kaya talakayin natin mamaya yan. Dahil may malaki silang ngayon, pagkilos ngayong Dahil araw. bukas na Bukas na yung implementasyon ng outsourcing nila. Samantala, patuloy pa rin paglabas sa iba't ibang irregularidad na natutuklasan po dyan sa PhilPost. Pinakabago umano ipagpuslit ay isang courier at driver ng 3 parcel na hindi pa nababayaran po ang buwis. Base sa investigasyon, galing umano ng Korea at ipapadala sa Quezon City ang isa sa mga parcel, habang dalawa pa rito ang di raw dumaan ng tamang proseso. Ang pagkakahuli sa mga salarin galing sa isang tip mula sa isa nilang kapwa empleyado. Ayon naman sa dalawang nahuli, handa silang ituro ang mga nag-utos sa kanilang gawin ito. Hinala ng pamuno ng PhilPost, isang sindikato nasa likod ng driver at courier, habang inimbisigan na sinuspindi muna sila ng 70 araw itong dalawang empleyado ng PhilPost. Hindi pa. Hindi binuksan dahil ang magbubukas niyan yung ibang nangungupit naman. May ibang departamento. Pagka nagkakaano Lahat ng dumaan na ako. Nagkaka-onsehan, ganyan, yung maliit yung bigay, yan, may mga, may kakanta at may kakanta. May tawag daw Di parang dumaan ano sa customs. Oo. Ang laki ng Oo, pera no. i-deliver. For media purposes yan. Meron daw inuusog-usog
Yung Ano, sipa, yung sipa, oo, sipa. Ito yung term nila. Samantala, binatikos naman ng Tama, Philippine laki-laki. Medical Association ng PMA ang solo cover ng veteran actress na si Nora Honor para sa October issue ng Yes Magazine. So cover kasi kapansin-pansin na hawak ni Ate Guy na sigarilyo na tila pag-i-endorso raw ng superstar sa